Kanina lamang ho may napabalitang komosyon sa Senado dahil sa umugong na balitang aarestuhin na umano si Senador Bato de la Rosa at maging ang kaguluhan ni Senador Robin Padilla at Senador Kiko Pangilinan. Balikan natin ang mga maiinit at umaabanting mga balita kay Abante reporter Dexter Ganibe dyan sa Senado. Dexter, kamusta ang sitwasyon dyan? Oh, Wedge, mukhang humupa na saglit itong tensyon. Medyo lumuwag na itong hallway ng Senado dito sa labas ng session hall. Kasi kanina punong-puno ng tao ito. Matapos nga yung ito yung unang nag-create ng motion. Yung di umano'y napabalita. Kasi nandun kami sa loob ng session kanina. Oo. Nakita namin umalis si Senator Kiko, umalis din si Senator Robin doon sa session habang nagsasalita na itong si Senate President Alan Peter Cayetano at binabanggit na nagpang-abot. Ang unang balita sa amin nagkasuntukan. Pero hindi pala, walang nangyari. Walang nangyaring nagkagirian ng nagsalita o nagkainitan lang sa palitan ng salita doon sa lounge ng Senate. Kung inyong mapapansin, yung loob ng Senate Session Hall, sa likod niyan may lounge doon. Kaya kung minsan makikita ninyo pag nagbi-break ang session ng Senado ay pumupunta doon sa likod ang mga senador kasi may lounge sila doon. Pwede silang magkape, pwede magmerienda, pwede mag-usap-usap kung ano yung mga gustong pag-usapan na isusulong ng mga panukalang batas. Pero kanina nagpang-abot na doon sa loob si Senator Kiko at si Senator Robin na kanina lang bago mag-break, nagkapalitan ulit ng mga salita. Though kalmado itong si Senator Pangilinan dahil ang hamon niya kay Senator Robin Padilla, parang sinabi niya, sige, isampa mo sa Ethics Committee yung reklamo mong yung reklamo niya na umano'y paglabag ni Senator Pangilinan sa Senate rules dahil sa kanyang paninigaw sa kapwa senator doon sa nangyaring debate nila kahapon. May kaugnayan dito sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa at yung Senate Resolution number 44 na sense of Senate na nagsasabing hindi papayagan ng Senado ang pag-aresto ng anumang halal na senador hanggat walang concurrence o walang confirmation ng arrest warrant galing sa labas ng bansa, walang concurrence yung local na korte. Ayun, so parang siguro na nasaktan din ito si Senator Robin Padilla dahil hindi na ini-expect niya na mag-apologize itong si Senator Kiko Pangilinan gaya ng ginawa ni Senator Pampilo Lacson kanina. Ito yung mga kwento para malaman ng ating mga tagapakinig, taga-subaybay. Nung magsisimula kanina, tumayo si Senator Pia Cayetano. Sabi niya medyo nagdamdam siya dahil matagal na niya kasamahan sa Senado si Senator Ping, hindi man lang siya tinanong at nag-post siya sa kanyang social media at sinasabing ang sasakyan niya, ang ginamit ni Senator Bato de la Rosa na sasakyan para pumasok dito sa Senado noong Lunes. Sabi niya hindi, wala katotohanan yon, magkasama naman sila sa Senado, bakit hindi naman siya tanungin? Wala katotohanan yon. Tumayo si Senator Ping, sabi niya na ilagay niya yung post nila yon sa social media, galing naman sa isang reliable source. Pero sabi niya kung mali naman talaga, ako ay magsusorry. Sabi niya sorry at hindi naman niya intensyon at wala naman doon sa sinasabi niya na krimen ang pagsakay ng isang senator sa kapwa senator doon sa kanyang sasakyan. Ayun, so nangyari yon, sinabi ni Senator Alan Cayetano, inamin niya na siya ang nagpasakay kay Senator Bato sa kanyang sasakyan na ginamit papunta dito sa Senado noong Lunes na nagkabulagaan nga na bigla ang lahat na nandito na si Senator Bato at nangyari nga yung change of leadership. Pagkatapos noon, tumayo nga ito si Senator Robin Padilla at inungkat niya ulit at sinasabi niya na sana kahapon dapat magkaayos sila dahil lumapit actually sila nung nakabreak ang Senado kahapon nung matapos yung kanilang taasan ng boses doon sa debate. Gusto ni Senator Pangilinan na makipag-ayos, inaabot nga yung kamay niya pero hindi tinanggap ni Senator Robin Padilla. Ang sinasabi kasi ni Senator Robin Padilla, ginawa mo yung manifestation mo, yung pagsisigaw mo, yung pagtataas ng boses sa session, live sa session natin. So dapat yung pag-apology ay live din.
Pero hindi na nangyari yun nung magbalik sesyon dahil nag-adjourn na kaagad ang sesyon kahapon. So kanina sa pagbabalik, tumayo ulit si Senator Robin Padilla at kanyang ipinunto ulit na hindi niya matanggap na isang senador, isang Muslim senador ang makakatanggap ng isang pagsigaw sa isang kapwa senador. Yun ang sabi niya. So gusto niya ng apology dulot ng ginawa ni Senator Lacson kay Senator Pia Cayetano. Tumayo si Pangilinan, pero instead na mag-apologize doon sa sinasabi ni Senator Padilla na siya ay sinigawan ni Pangilinan, sa halip, ang sinabi ni Pangilinan, okay, isampa mo yan sa ethics complaint at haharapin ko yan. Sabi niya. So, medyo nasaktan si Padilla. Sabi niya, hindi ka man lang mag-apologize. Wala na bang paggalang dun sa rules? Sabi niya, dapat daw, pag nasa sesyon, pag susundin yung Senate rules na walang hindi magsasabi ng kung ano-anong masasakit na salita sa mga kapwa senador. Sabi niya. Pero may nilabas kasing statement kaninang umaga si Senator Pangilinan na tinawag niyang hindi pwede ang balat sibuyas sa mga parliamentary debates. Sabi niya, sa tinagal-tagal ko ng senador, ilang sigawan at ilang taasan na ng boses ang aking inabot at wala pa di isang ethics complaint akong natatanggap. Wala pa, sabi niya, maging sa ibang plenary debates, sabi niya, parang pinapatungkol yun, pati sa ibang plenary debates nga. Wala namang nagsasampahan ng kaso, nagreklamo pag sila'y nagkasigawan pag nagdedebate. Bawal ang balat sibuyas. Sabi niya, medyo nasaktan din doon si Senator Padilla sa pagtawag na balat sibuyas. Kumbaga, yun yung Dexter, nangyari. kaya hanggang ngayon mainit pa yung dalawang senador na si Senator Robin Padilla at si Senator Kiko Pangilinan kasi hindi mapagbigyan ni Kiko Pangilinan yung hinihingi ni Senator Robin ng public apology. Kumbaga, magharap na lang sila sa ethics complaint. Oo. Kasi sinasabi ni Pangilinan, bakit ako magpa-public apology? Wala naman akong ginagawa. Dahil part yan ng parliamentary debate, magtaasan kayo ng boses pag may gusto kang ipunto na kung gusto mong erase yung punto mo, hindi na iwasan na magtataasan ng boses. Bahagi yan ng parliamentary debates. So sabi niya, kung magreklamo ka sa ethics, di gawin mo at harapin ko. Parang ganon yung dating niya. So ito si Senator Padilla ay nasaktan. Kaya nung magpag-abot silang dalawa doon sa lounge, mukhang nagkasagutan ulit. Ito, nandito si Senator Amy. Tingnan natin kung may maibibigay na statement dito sa mga nangyayari ngayon sa Senado. Pakinggan natin. Ilapit ko lang itong aking telepono. Hindi naman kaagad-agad yung foreign warrant talagang apply na kaagad at a-arrest ko. Sinatake naman sa akin, pero kung pag-sponsor, nandiyan pa yung NBI, paligid kita, Ayun, ang sinasabi ni Senator Amy ay may kaugnayan doon sa pag-aresto kay Senator Bato. Mukhang pupunta siya doon sa tanggapan ni Senate President Alan Peter Cayetano dahil nandito lang sa second floor. Yes, Dexter, nasaan ngayon si Senador Bato? Kasi kanina may mga ulat na umalis sa session hall si Senador Bato sapagkat nakausap niya yung kanyang mga abogado Actually kasabay ko siya kanina bago ako mag-report dito, paakyat doon sa 7th floor. Pero hindi na kami pinayagan na makalapit pa doon sa kanyang opisina dahil pumasok siya sa kanyang opisina sa 5th floor at nandun yung kanyang mga abogado para pag-usapan. Mukhang naka-session pa, sir? Ayan, ongoing itong session. Hindi tayo pwedeng pumasok sa loob habang tayo nag-report. Pero yung session ay nagpapatuloy ngayon. Hindi natin alam kung anong mga pinag-uusapan pa doon sa loob. Pero yung ambush interview natin kanina kay retired Major General Mau Aplasca, sinabi niya may coordination na may coordination sila with NBI and the Office of the Senate President. Kung sakali mang may mga warrant of arrest, magkakaroon sila ng pag-uusap. Kung itutuloy yung pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Pero yung yes, go ahead. Dex, walang lockdown na pinapatupad dyan kasi tuloy pa rin yung session dyan sa plenaryo.
Walang lockdown. Ang paglilinaw kanina ni General Aplasca, ni OSAA Director Mau Aplasca, naka-elevated alert status ang Senado. Kasi may mga nagtanong kasi kanina, pati kasi itong isang alternatibong entry and exit point sa Senado, yung GSIS gate O, sa likod. na nasa kabilang o doon sa may likod, ay sinara din. Wala mo nang pinapapasok pero nililinaw ni wala daw pinatutupad na lockdown. Oh, Kanya kanina- lang, ganyan yung sitwasyon nung Monday na sarado lahat. Oo. Kanina, Dex, nagkaroon ng ambush interview kay Mau Aplasca, ano? Ano yung pinapaliwanag niya doon kanina at bakit biglang nagkaroon ng takbuhan? Ito ba'y patungkol doon sa temporary restraining order na hinire-request ng Senador Bato doon sa Korte Suprema? Oo, actually yun yung isa sa mga issue na kailangan din nilang ma-resolve ngayon. Though wala pang dumarating na ganung communication, na arrest warrant or something. Naka-receive lang sila ng information na denied na nga di umano ng Supreme Court itong request ni Senator Bato de la Rosa na temporary restraining order para sa pagpapatupad ng arrest warrant sa kanya galing sa ICC. Mhm. Oo. Dexter, ano-ano bang mga ahensya yung mga nandyan ngayon? Nandyan ba ang National Bureau of Investigation? Oo, yun ang hindi natin makumpirma ngayon kung kung mayroong mga agents ng NBI dito. Wala pang nababanggit sa atin kung meron. Kanya lang, ang meron dito ay may mga pulis sa labas para doon sa pagpapatupad ng seguridad dahil nga kanina may natanggap din na ulat na mayroong malawakang rally na isasagawa ang mga pro-impeachment groups dyan sa labas ng Senado. O kanina, Oo. Dex, may narinig akong sinabi si Sergeant at Arms Mau Aplasca patungkol sa mga Marines. Actually, yung mga Marines na yan, sila yung nakatalaga talaga na mga security, additional augmentation security personnel dito sa Senado. Oo. So Actually, walang bukod dun present sa- na mga bukod law dun sa enforcement. wala pa. Bukod dun sa mga Marines, meron ding Air Force. Okay. Sila yung nakatalaga para dun sa yung K9 units ng Philippine Air Force, sila naman yung nakatalaga. Every day yan, may tension man dito o wala, ng pagpapaneling sa mga floors, every morning yan, para matiyak, bago po dumating yung mga empleyado, mga opisyal at mga senador dito sa Senado, ligtas ang lahat ng silid, lalo na yung mga committee rooms, yung mga lugar dito na gagamitin para sa ibang mga hearings. So yung Marines na binabanggit, yan ay regular yan na nakatalaga dito. Sila ay armed din na nagbabantay dito sa labas, sa bisinidad ng Senado. At kasama yan sa request nga nila na seguridad matapos yung nangyari actually kasunod nung insidente nung Monday. Dahil napansin nga natin nung Monday ng gabi, mukhang dumami, nadagdagan yung pwersa ng mga Marines na nakatalaga dito sa loob ng vicinity ng Senado. Bukod pa yan, doon sa mga pulis na nagbabantay, ilang company ng pulis ang nandyan sa labas para naman sa seguridad, laban naman dun sa mga nagarally. I mean, not laban but para matiyak yung kaayusan, katiwasayan ng mga isasagawang pagkilos ng iba't ibang grupo sa labas ng Senado. Okay. So far ngayon, kumalma na yung mood dyan sa Senado, Dexter. Pero marami ako nakikita dito sa mga live footages na nakikita namin, may mga security pa rin sa iba't ibang paligid ng Senado. Yes, kasama yan dun sa binabanggit kanina ni General Aplasca na elevated alert status ng Senado. Pero walang tauhan ng NBI ang nasa loob ngayon ng Senate. Walang tauhan ng NBI dito. Oo. Kasi sinarado na rin yung gate sa GSIS, wala mo nang pinapapasok. Okay. So kung may papasok siguro dito, kailangan mag-coordinate muna sa Office of the Senate President. Dexter, nilinaw din ba kanina ni Mau Aplasca na kailangan manggagaling sa local court ang arrest warrant bago isuko si Senator Bato de la Rosa?
Oo, kasi yun ang stand ng pamunuan ng Senado. Yun din ang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na kanila lamang tatanggapin yung arrest warrant galing sa isang local court para kay Senator Bato de la Rosa. Dexter, curious lang ako, is there enough number of OSAA para ma-maintain yung order and peace dyan sa Senate? Gaano ba karami ang mga miyembro ng OSAA? Ang miyembro ng OSAA, ang nabanggit kanina, nasa 100 plus, Aha. 1,500. Pero dito na yan sa loob at sa labas na yan. Pati yun ng mga augmentation na mga members ng USAA na nandito. Sila yung magpapatupado. Pero kaya kinailangan pa ng ng mga uniform personnel galing sa Marines at sa PNP. Na Dex, kinalaga wala ba dito. silang mga bit-bit na armas itong mga OSAA? Di ba sila pinaghawak ni Sergeant at Arms Aplaska? Actually kahapon napansin natin may mga mangilan-ngilan, 'di ba, na mga naka-armas na mga mga ano 'yon, mga semi-automatic na mga semi-automatic na mga baril. Pero nung na-ambush natin si Aplaska kahapon, sinabi niya pinaricall niya eh. Oo nga. Oo, pinaricall niya ngayon. Parang meron ulit ngayon. Pero hindi lahat ng personnel ng USAA ay May armas. bit-bit na may armas. Oo. May mga mangilan-ngilan. Pero ang sabi ni General Aplaska, part 'yan ng elevated alert status sa Senado. Dexter, para maintindihan din ng ating mga tagapanood, no? Ano nga ba pag sinabi mong elevated alert status? Ano bang mga orders, guidelines na ginagawa dyan sa Senado ngayon? Oo. Ang pinapapasok lang dito pag nasa elevated alert status, yung mga may ID ng Senado, nasa guest list. Pag wala kang ID, dapat nasa official guest list ka ng Office of the Sergeant at Arms. Pag wala ka doon, hindi ka papasukin doon sa gate. Pero kung ikaw ay may ID na issue ng Senado, pwede kang labas-pasok lang din ng gate. Kahit ito ay kahit ito ay nakasarado. Binubuksan yan, may mga nakabantay naman ng mga security personnel na kapag kailangan mo lumabas at ikaw ay may ID naman, pwede. Pag ikaw papasok, ikaw ay may ID ng issue ng Senado, ikaw ay makakapasok din. Oo. Dex, meron kaming live footages na nakikita live doon sa loob ng plenary hall at dyan sa elevator mula sa inyo. Mukhang naka-break na ngayon yung session. Si Senator Jinggoy Estrada lang yung nakikita namin na nasa loob. Nasaan ang ibang mga senador? Nagpunta ba sa lounge o nasa kanilang mga opisina o nakikipagpulong kay SP? Cayetano. Nandun sa hindi pa natin nakikita hindi pa pumupunta sa kanyang office si SP So ibig sabihin nandun sila sa lounge. Kasi Kausap niya yung mga senador na natira. Ang nakita lang natin na lumabas kanina si Senator Bato de la Rosa na umakyat sa kanyang tanggapan sa 5th floor. Si Senator Amy na pumunta doon sa opisina ni SP Alan. Okay. So far yun pala ang nakita nating naglabasan. So ang karamihan doon ay nandun pa sa loob ng lounge. Most Pero likely. Kanya lang tayo bagamat may ID tayo ng Senate, limited access tayo sa ngayon. Oo nga, dahil Dex, dun sa elevated alert status. Yung nakikita naming footages ngayon, wala na halos tao doon sa gallery Nang labasan lahat yung tao. Eto, may bagong utos ulit dali sa USAA. Medyo pinababalik kami doon sa area kung saan designated lang sa media. Bawal na kami dito sa lobby sa may elevator. Mukhang... Bakit daw? Saan kami, sir? Sa may Legacy Wall. Dito hanggang Legacy Wall lang daw. Ayan. Atras tayo ng konti. Yung tinatawag nating Legacy Wall, ito ay papunta dun sa may exit at kaya Sa tinawag media yung room Legacy na yan. Wall. Kaya ito nandito yung mga larawan. Yan, nandito yung mga larawan ng mga... Ito yung kasalukuyang senador dito sa aking kanan habang pihit natin dito sa kaliwa. Ito naman yung mga senador nung nakaraang 19th Congress. Alright. Kaya tinawag itong Legacy Wall. Ito, dito ang tambay. Hanggang dito lang kami allowed na ngayon. So far sa ngayon. So hindi ko alam kung ano na nangyari doon sa session hall. Dahil medyo... naka-break yata ang session hall. But Dexter, hindi kami pinapayagan pa pumunta doon. Siguro babalikan mamaya ka namin ulit. Dexter, sa Correct. ibang update, tawag ka lang pag may biglang kaganapan dyan. Sige. Ang latest natin na information
Ha? Naka-live. Sige, balikan lang namin dahil may live statement si Bato. Babalikan ko kung ano yung mga sinasabi niya. Alright. Balik muna sa inyong dalawa. Maraming salamat. Si Dexter Ganive po live dyan sa Senado. Ingat, Dexter.